Inaasahan din ng marami sa ating mga kababayan na kahit 5 minutes lang ay nabanggit mo yon, matutuwa na ang taong bayan sa magiging direksyon din ng ating bansa, lalo na sa ilalim ng Marcos administration. Kasi so na yung pinag-uusapan, problema nga, hindi naman binanggit ng Pangulo. So yun yung kulang, yun yung maaring, yun ang inaasahan na hindi natin nadinig talaga. Oo. Ay, alam mo naman, partner, tulad nga ng mga nagdaang administrasyon, hindi natin kinukumpara, pero matindi ang hinarap. So, nakabalik na ang ating honorary chairman, Pastor Apollo C. Kibuloy. Pastor. Yes, yun. Saan ako banda na putol kanina, Jade? Yun po sa infrastructure, Pastor, na backbone na nabanggit po ninyo. Yeah, it does not have to Tasona in time. In realidad, wala tayong vision. Nasa manatili, sikat lahat yan. Tinatabasan sa mga sinabi noon niya. Wala sa kahit saan. Siya ay talaga gagawa mo. Ayun. Doon ho sa issue naman ng food security. Oo nga. Aanihin mo yung tinorder. Ang bago mahina tayo doon banda. Maliwala lahat. Kailangan yun. Lahat sa balikat ng... Nitong yung tatlong issue po na inyong binanggit, itong insurhensya. Ng TFL cut, tuloy natin. Laban. Ano pa? Ito yung malalaki. Marami pong salamat sa mga sinabi mo. Ako po ay 15 years na dito sa SMNI. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon, tiwala na ipinagkaloob niyo sa akin. At akin pong pinasasalamatan, magiging habang buhay na akin pong pinasasalamatan yan. Pero dahil dyan... Ako may kasama mo dyan at kasama ko kayo. Dahil dyan, Pastor, pasensya ka na. Ito na po yung aking last day dito sa SMNI. Maraming salamat po sa inyo, as chairman, at lahat ng mga viewers, lalo na sa Nation sa lahat po ng ating mga nanonood. Maraming pong salamat. Bye-bye po. Alright. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong pong oras at panahon sa umagang ito. Alright. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong pong pagkakataon. Maraming salamat po na kayo po aming nakasama sa mga oras na ito. Ayan po ang ating honorary chairman, Pastor Apollo C. Kibuloy, mga kapartners. At narinig natin yung tatlong mahalagang topiko na nais niya. Itong laban natin sa insurhensya, korupsyon at illegal na droga. At hindi po ibig sabihin 2 buwan matapos muling magpalit ng secretary, may gusot na naman sa Presidential Communications Office o PCO. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ivy Reyes. Sa isang live broadcast ni People's Television anchor na si Mike Abe, ibinunyag ng veteranong aktor ang umano'y korupsyon sa loob ng PCO. Alam ba niyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. Hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4 may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito eh. Every 3 months, every 4 months nagpapalit ng manager. Sa kasalukuyan, General Manager ng PTV ang dating Executive Officer ng Television and Productions Exponents at Tape Incorporated na si Maria Lourdes Choa Fagar. Umupo ngayong Agosto si Choa Fagar nang palitan niya si Robert Dollar na 4 na buwan lang namuno. Kaya good morning, Secretary Dave Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisinang nasa ilalim ng PCO. Meron ding korupsyon yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Sobra na eh. Pagpapatunay lang po ito mga kaibigan na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera, paghawak ng pera, proposed project at budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Sa loob ng 3 taon ni Pangulong Bongbong Marcos, pang-5 kalihim na si Dave Gomez na sumunod kina Jay Ruiz, Cesar Chavez, Cheloy Garafil at Trixie Cruz Angeles. Ayon kay Abe, hindi maayos ang gusali at maintenance ng istasyon kahit na may budget naman ang ahensya. Dagdag niya, kailangan ding linisin ng PCO dahil sa pagpapalit-palit nito ng managers. Office of the President ito pero hindi alam ng Pangulo, maraming problema, sir. Pakiayos lang po, Dahil kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ang budget natin taon-taon, alang-alang nangyayari.
Nakakahiya tayo, sa totoo lang. Sa official social media page ni Abe na Mike Abe Opinions, sinabi nitong umalis na siya sa PTV, IBC 13 at Radyo Pilipinas. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang o si Secretary Gomez sa issue. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming